sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pangarap ng bawat mag-asawa ang makabukod ng bahay. Kahit sa umpisa ay mahirap dahil sa kakulangan sa pera. Malaking bagay na nakakapagsimula sila kahit nasa maliit. Pero paano kung ang tahanan na plano nilang gawing masayang lugar para sa kanilang pamilya ay pinamamahayan pala ng masamang elemento? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw o gabi sa mga avid listener ng programa ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lucinda, 26 years old at taga Quezon City. Meron po akong asawa si Jason at may isa kaming anak na nasa 1 taong gulang. Tubong Rizal talaga ako bago kami lumipat ni Jason sa lungsod, Papa Dudut. Bali 7 taon na kaming magkarelasyon noon at tandang-tanda ko pa na ayaw sa kanila ng mga magulang ko. Dahil nagtatrabaho siya sa barbershop bilang barbero. Para kina nanay at tatay ay hindi raw ako kayang buhayin ni Jason. Kaya nung araw ay lagi nila akong pinagagalitan. Lucinda, ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi ba kabilin-bilin na namin ang tatay mo? Nalayuan mo na ang Jason na yon. Galit na sabi ni nanay. Naghihiwa ako noon ng mga gulay na ricados sa lulutuin naming sinigang nang mapabuntong hininga ako. Nay, wala naman pong ginagawang masama si Jason. Katwiran ko. Hindi ko sinalubong ang tingin ni nanay pero ramdam ko na mas matalim pa yon sa gamit kong kutsilyo. Muli akong napabuntong hininga sabay sabi na, nagmamahalan po kami ni Jason. Saka wala naman pong ginagawang masama sa inyo yung tao. Saad ko. Ano ba kasi ang nagustuhan mo sa kanya, ha? Tanong ni nanay. Marami po, mabait po si Jason. Maalalahanin, malambing at inaalagaan niya ako. Mahal po namin ang isa't isa. Kaya alam ko na nasa tamang lalaki ako. Sagot ko. Napaismid ang nanay sabay banat ng, hindi kayo mapapakain ng pag-ibig lang, Lucinda. Sa hamak ng trabaho ng Jason na yon, baka palagi kayong kapusin. Paano na lamang pag nagkaganon, aber? Anong gagawin ninyo? Uutang sa ibang tao? Saka pag nagkaanak kayo may pambibili nyo ba ng gatas at diaper ng inyong anak ang pagmamahalan ninyo? Sige nga. Punong-puno ng negatibong enerhiya ang bawat katagang lumalabas sa bibig ni nanay at talaga namang naapektuhan ako noon ng husto. Akala ko sanay na ako na palagi nilang iniinsulto, minamaliit at pinagdududahan ang kakayahan ni Jason. Pero sa tuwing nakakarinig ako ng hindi nila magandang sinasabi sa nobyo ko ay para bang nadudurog na ang puso ko. Sa kabilang banda, alam ko na nag-aalala lamang sa akin sina nanay at tatay. Siyempre anak nila ako. Papa Dudut at walang magulang ang naghahangad na mapasama ang kanilang mga anak. Ngunit minsan sa kagustuhan nila na mapabuti tayo ay nagiging kontrabida na sila sa buhay natin. Papa Dudut, hindi naman mayaman ang aming pamilya. Nagtatrabaho sa talyer ang tatay ko bilang mekaniko at isa namang mananahi si nanay. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay.
High school lamang ang natapos ko bago ako noon mamasukan bilang mananahi rin sa parehong garment factory na pinapasukan ng nanay ko. Masaya naman ako na nakakatulong sa panggastos ng aming pamilya. Lalo na at maliit pa ang mga kapatid ko na sumunod sa akin. At kahit na hindi kalakihan ang sweldo ko ay nagtatabi na ako ng pera paunti-unti para sa amin ni Jason sa hinaharap. Ganon din naman ang ginagawa ni Jason, Papa Dudut. Nag-iipon din siya ng pera kasi napag-usapan na rin namin ang pagpapamilya noong araw. Bagaman katulad ko ay panganay din siya sa pamilya nila at breadwinner, ay hindi naman kami nagmamadali na magpakasal. Gusto namin kapag bumuo na kami ng pamilya ay may plano ng magkaanak ay meron na kaming sapat na ipon na magagamit sa oras ng aming pangangailangan. Alam ni Jason na ayaw sa kanya ng mga magulang ko para sa akin. Nararamdaman niya yon pag pumupunta siya sa bahay. Hindi kasi siya doon welcome. Pero kahit na ganoon ay wala akong narinig na masama at negatibo sa nobyo ko tungkol sa mga magulang at pamilya ko. Pero hindi naman nawala ng pag-asa at pinanghinaan ng loob si Jason. Nakikita ko na pinatutunayan niya kina nanay at tatay ang kanyang sarili. Na makakaya niya akong itaguyod at ang pamilya na bubuuin namin. Pinakikita ko rin sa kanya ang suporta ko bukod sa pagmamahal. Hindi nga nagtagal ay nabuntis ako ni Jason at alam namin na mahihirapan kaming makisama sa sarili-sarili naming pamilya lalo na at malit din ang mga bahay namin. Kaya naman nag-decide kami na maghanap ng murang maupahang kwarto upang makapagbukod na. Natatandaan ko pa na naggalit sa amin noon ang nanay at tatay ko nang kausapin ko sila tungkol sa aking pagbubuntis at planong pagbukod ng tirahan. Sigurado ka ba na kaya nyo na, Lucinda? Sabi ni tatay. Ramdam ko ang pag-aalala niya, sumagot lamang ako ng oo para mapanatag na sila ni nanay. At kahit na pinagalitan ulit nila ako dahil sa pagbubuntis ko kay Jason, wala na rin naman silang nagawa kundi ang pabayaan ako at kung tutuusin ay nasa hustong gulang na rin naman ako upang magpasya para sa aking sarili. Siguro nga ay hindi ka namin mapipigilan ng tatay mo kaya bahala ka na sa buhay mo, sabi pa ni nanay. Ramdam ko ang panlalamig sa mga salita niya na may bahid ng tampo at galit. Pero hinayaan ko na lamang siya at sa isipan ko ay makakausad din naman siya. At matatanggap ng paunti-unti ang aking desisyon. Fast forward, inabot din ng ilang buwan bago kami nakahanap ng apartment na malilipatan ni Jason, Papa Dudut. Marami kasi sa mga gusto namin ay hindi pasok sa budget. Yung iba naman ay malayo sa trabaho namin ni Jason kaya naman natagalan bago kami nakalipat. Pero dahil sa aming tiyaga ay nahanap namin ang apartment na pasok sa aming panlasa. Makalipas ang 2 linggo ay nakalipat na kami doon ni Jason, Papa Dudut. Masasabi ko na masarap din pala sa pakiramdam na makapagbukod na. Walang nagdidikta kung ano ang aming gagawin. Wala ring nakikialam sa mga desisyon namin sa buhay. Masasabi ko na nakaramdam kami pareho ni Jason ng kalayaan subalit andun pa rin yung takot. Dahil kami na lang ang bahalang magdesisyon sa aming buhay. Mahal, makakapag-umpisa na tayo ng panibagong buhay. Saad ni Jason, baka sa tono ng boses niya ang pag-asa at kasiyahan dahil unti-unti ay natutupad na namin ang mga pangarap namin sa buhay. Oo nga mahal. Nakakatakot, oo, kasi tayong 2 na lang. At kasama ang baby natin pero wala tayong hindi kakayanin, hindi ba? Tanong ko. Nagniningning ang mga mata ni Jason saka ngumiti at tumango. Hinalikan niya ako sa noo at pinatatag ang aking puso. Oo mahal, aniya. Simula ng araw na yon ay pinangako namin sa aming sarili na matututo kaming tumayo sa aming mga paa at umasa sa magagawa ng isa't isa. Papa Dudut, malit lamang ang bagong apartment na nilipatan namin ni Jason. Pero masasabi kong desente at maayos.
Mabait ang nakausap naming landlord at ibinigay sa amin ng murang naturang kwarto na gusto naming upahan. Bagsak presyo ika nga. Ayon sa landlord namin na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Dan. Kakanis lang daw ng dating umupa sa kwarto na napili naming tuluyan 2 linggo nang nakakalipas. Sa isip namin ni Jason ay bakit kaya good deal na nga ang kwarto na yon. Wala kaming nakuhang sagot kay Mang Dan bukod sa isang kibit balikat. Naisip ko na lang na baka wala naman talaga siyang alam kaya hinayaan na lang namin siya at pinagtuunan ng buhay namin papadudot. Unti-unti naming nilipat sa bago naming apartment ang aming mga gamit ni Jason. Wala naman talaga kaming masyadong mga gamit bukod sa mga damit namin. Konti lang kasi ang mga naipundar namin gawa ng wala namang masyadong espasyo sa mga bahay namin. Pero nangako kami sa isa't isa na magsisimula kami. Pero ang main priority talaga namin ay ang aking pagbubuntis. Fast forward. Nagpakasal kami ni Jason sa West upang mabasbasan na ang aming pagsasama. Pagkatapos ay unti-unti rin ay nakapag-adjust kami ni Jason sa bago naming buhay. Mag-6 na buwan ang bibi sa tiyan ko nang makaramdam kami ng kakaiba sa bahay na inuupahan namin. Yun yung nagsimula kaming makarinig ng pagkatok sa pader ng aming inuupahan. Tok tok tok. Dahil sa antok ay sinubukan kong hindi pansinin ang naturang tunog pero naulit yon kaya naman nagising na ako. Tok tok tok. Ano yun? Tanong ko. Baka sa boses ko ang labis na antok dahil nalimpungatan ako sa gitna ng gabi. Naramdaman ko namang gumalaw si Jason at umaasa ako na magigising siya subalit hindi yun nangyari. Sa halip ay nagbalik lamang sa malalim na pagtulog ang mister ko. Napabuntong hininga na lamang ako at umayos muli para maghanda na sa paghiga. Pero bago ko pa tuluyang maipikit ang aking mga mata ay nakarinig ulit ako ng sunod-sunod na pagkatok. Tok tok tok. Hindi na lang yon 3 beses na pagkatok kundi marami pa. Kaya naman nabagabag na ako ng husto at nagdesisyon na bumangon na sa aming hinihigaan. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng katok sa pamamagitan ng paglapat ng aking kaliwang tenga sa pader ng aming bahay. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Saad ni Jason, dahilan para mapatili ako sa gulat at takot. Napabalikwas naman ang bangon ng mister ko sa katinungo ang kinaroroonan ko. Mahal naman maktol ko. Nagugulat ka. Ako nga yung nagulat sa tili mo, mahal Depensa naman niya. Napakamot ulo na lamang si Jason sabay lamuko sa muka para magising sa antok na namumutawi sa kanyang pagkatao. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa pader? Saka bakit gising ka pa ng 10 oras ng gabi? Tanong niya sa akin. Nag-isip naman ako ng maaaring isagot saka ko na pagtanto na sabihin na lang sa kanyang totoo. Ano kasi? Bakas ang pagdadalawang isip ko sa tono ng boses ko. Ang totoo ay hindi ko alam kung paanong magsisimula. Baka kasi isipin ni Jason na nananaginip lang ako. Ano? Aniya? Na may halong pagkainip. May narinig kasi akong katok sa pader Katok? Oo. Diyan sa pader? Oo nga, sagot ko. Mukha kasi siyang hindi naniniwala sa sinabi ko. Sigurado ka sa pader talaga at hindi sa pintuan? Gusto ko nang kutusan noon si Jason kasi parang nangaasar ang tono niya. Pero naisip ko na hindi naman kapani-paniwala ang sinabi ko. Oo nga, dyan sa pader, hindi sa... Natigilan ako nang muli ay may narinig akong katok. Tok tok tok. Ayan narinig mo ba? Tanong ko sa aking asawa. Muli kong inilipat sa pader ang aking tenga nang bigla akong may narinig na nagsalita. Umalis na kayo rito, sabi ng tinig na mula sa loob ng pader.
Agad akong napatili sa kanapatras. Sa gulat ko ay napatid pa nga ako. Mabuti na lamang dahil nasalo ako ni Jason. Abot langit ang kaba ko dahil nag-alala ako sa kalagayan ng batang pinagbubuntis ko. Ayos ka lang ba? Tanong ni Jason sa akin na punong-puno ng pag-aalala. Oo, ayos lang. Palusot ko. Pero ang totoo ay biglang sumakit ang ulo ko. Hinawakan ko ang aking tenga at tinapik-tapik yon ng ilang beses. Bakit? May pag-aalalang tanong sa akin ang asawa ko. Wala, para kasing nabingi ako eh. Sagot ko. Bagya kasing humina ang aking pandinig pero makaraan ng ilang pagtapik ay bumalik naman yon sa dati. Mabuti pa matulog na ulit tayo, mahal. Saad ko. Sigurado ka ba talagang ayos ka lang? Pangungulit pa ni Jason. Oo nga, wag ka nang makulit dyan. Irritable kong tugon. Wala nang nagawang Mr. Ko kundi ang sumunod sa akin. Uminom lamang ako ng tubig at pagkatapos ay nahiga na rin. Tinalikuran ko si Jason sa bayakap naman ng Mr. Ko sa akin. Niyaan ko lamang siya palibas ay nakakaramdam ako ng matinding comfort sa mga yakap niya. Mabilis na nakatulog si Jason ng gabi na yon pero ako ay hindi agad nakatulog. Sa halip ay matama lamang akong nakatingin sa pader kung saan ay narinig ko ang sunod-sunod na katok at boses na nagpapali sa amin sa bago naming inuupahan. Papadudot may mga gabi na naririnig kong muli ang naturang katok pero minsan din naman ay payapa lang ang lahat. Kaya lang habang tumatagal ang pananatili namin sa naturang apartment na yon, ay mas lumalim ang nararamdaman kong kababalaghan. At least ako ang madalas makaranas dahil lagi namang wala para pumasok sa trabaho ang Mr. Ko. Noong malapit na kasi ang aking kabuwanan ay pinili ko na lamang na manatili sa inuupahan namin, kapwa naming desisyon yon ni Jason para sa aking kaligtasan. Tapos ay pumupunta sa bahay namin ang isa sa kapatid ko at minsan kasama si nanay para kumustahin ako. Pero may senaryo nga na nung walang Mr. Ko at nasa trabaho tapos ako lamang ang naiwan sa inuupahan namin. Sa bahay ay nakakarinig ako ng mga kaluskos, mga katok at kung ano-anong boses. Ibig sabihin ay hindi ko na nga lang basta guni-guni ang naririnig ko. Kung sino ka man, patahimikin mo na kami ng Mr. Ko, sigaw ko. Bigla ko na lamang nasabi ang mga katagang yon sa kabila ng paninindig ng aking balahibo. Pero nagpatuloy lamang ang sunod-sunod na katok na narinig ko. Napatakip na ako ng aking tenga dahil pakiwari ko ay nabibingi na ako. Pagkatapos ay napasigaw ako matapos lumipad ng baso sa aking harapan. Tumama pa nga yon sa braso ko bago bumagsak sa sahig at nabasag. Hindi pa doon natatapos dahil marami sa mga gamit namin ang nagtumbahan na. Katulad ng mga pinggan at kaldero. Marami rin sa mga babasagin naming gamit ang tila nagliparan sa kabuuan ng bahay. Sa takot ko ay napaupo ako sa kinakatayuan ko at habang nakatakip sa aking ulo ang mga kamay ko. Diyos ko, tama na po. Kung sino ka man ay tumigil ka na. Natatakot na ako sa iyo. Pakiusap ko. Pagkasabi ko noon ay biglang naging payapa ang lahat. Pero nang igala ko ng aking paningin sa paligid ay nanlumo ako sapagkat mistulang dinaanan ng bagyo ang aming bahay. Papadudot ang daming kalat sa sahig, mga bubog mula sa mga nabasag na pinggan at baso. Wala rin sa ayos ang iba naming kagamitan at nanginginig pa ang buong katawan ko nang magulat ako sapagkat bigla na lamang may kumatok at maya-maya pa ay nagbukas ang pinto. Titilisan na ako pero mabuti na lamang at nakita ko si Jason na niluwa ng naturang pintuan. Baka sa mata niya ang pag-aalala at pagtataka kung anong dilubyo ang nangyari sa aming paupahan. Pero agad akong pinuntahan ni Jason at niyakap. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin at naiyak naman ako sa katumango. Niyakap ko po ang aking mister at naramdaman ko naman na niyakap niya ako at hinimas-himas ang aking balikat. Aaminin kong nakaramdam ako ng kapanatagan sa aking puso. Pero sandali lang yon dahil nakaramdam na lamang ako ng kirot sa aking braso.
Nang tignan ko ang pinanggalingan noon ay nanlaki ang aking mga mata. May sugat ka, mahal. Nag-aalala ang saad ni Jason. Totoo yon, may sugat ako, mahahabang sugat na parang galing sa tilamsik ng bubog. Na paano yan? Tanong sa akin ng asawa ko at napailing muna ako bago sumagot. Mahal, hindi ko rin maipapaliwanag pero parang may sariling buhay ang bahay na ito. Parang ayaw nito na nandito tayo. Pagtatapat ko sa kanya. Paano ko ba naman hindi maiisip yon napaka-violente na nangyari sa bahay namin ng mga panahong yon. Para bang pinapalis nila tayo? Sabi ni Jason, bagay na sinangayunan ko. Nakaramdam ako ng lungkot dahil nga kung totoo yon ay nangangahulugan na kailangan na naming maghanap ng malilipatan. Kahit na sandali pa lamang kami sa naturang apartment na yon ay napamahal na kami doon. Pero syempre punong-puno pa rin ang pagtataka ang aming isipan hinggil sa pangyayari sa loob ng nirerentahan namin. Kaya tinanong na namin si Mang Dan at sinabi namin sa kanya ang napagdaanan namin. Kita namin ang reaksyon ng mukha niya na natakot siya at nalungkot. Mang Dan, sabihin niyo na po kung ano ang rason kung bakit umalis ang naunang tenant sa inuupahan namin. Alam ko na tinanong na namin sa inyo dati pero wala kaming nakuhang sagot mula sa inyo kaya pinagpalagay na lang namin na hindi ninyo alam. Pero nakakabagabag na po kasi, lalo na yung nangyari sa misis ko. Ang sabi ng asawa ko. Baka sa boses niya ang otoridad kaya wala nang nagawa si Mang Dan kundi ang magkwento. Katulad na nangyari sa misis mo. Ganon din ang naranasan ng mga nauna kong tenant. Kaya mas pinili na lamang nilang umalis. Malungkot na saad ng matanda. Ano bang meron sa kwarto na yun at bakit may kumakatok? At may boses na nagsasabi na umalis na kami at nagwawalat, nananakit. Tanong ko. Ang totoo ay hindi ko rin alam. Pero parang may nagmumulto sa kwarto na yon. Yung klase ng multo na bayolente. Sabi ni Mang Dan. Hindi na ho yata basta multo yan eh. Baka may namamahay ng demonyo sa kwarto na yon, Mang Dan. Ang sabi ni Jason, bagay na sinang-ayunan ko. Napabasbasan niyo na po ba yung kwarto na yon, Mang Dan? Tanong ko. Ilang beses na pero tila hindi naman mapalayas yung demonyo na yon sa inuupahan ninyo. Pero bakit pinapaupahan nyo pa rin kung may ganun palang nangyayari? Paano pala kung hindi lang mga sugat sa braso at pananakot mula sa demonyo yung nangyari sa asawa ko ha? Buntis pa naman siya. Galit na sabi ng Mr. ko at nakita namin ang guilty na mukha ni Mang Dan. Napakamakasarili ni Mang Dan dahil sa kagustuhan niyang kumita ay pinaupahan niyang naturang silid na yon na may namamahay palang demonyo. Nang araw ding yon ay nag-alsabalutan kami ni Jason at nagdesisyon ng umalis. Hindi na kami siningil ni Mang Dan sa renta namin ang buwang yon. Sa halip ay ibinalik niya rin sa amin ang aming deposito. Papadudot, umuwi muna kami sa bahay namin at sinabi kina nanay ang nangyari. Nag-alala din sila para sa kaligtasan ko at ng magiging anak namin ni Jason. Kaya naman pinatuloy muna nila kami sa bahay hanggang sa makapanganak ako. Sobra kong na-trauma dahil sa karanasan namin ng aking asawa. Gusto lang naming bumukod. Pero hindi namin akalain na mangyayari sa amin ang nakakatakot na bagay na yon. Sa kasalukuyan ay nasa Quezon City na kami at nangungupahan sa bagong apartment. Masasabi ko na mas payapa dito kaysa sa naunang apartment na inuupahan namin. Nag-iipon kami ni Jason upang makabili ng bahay at alam ko na malayo-layo pa ang aming lalakbayin subalit buo ang pag-asa naming mag-asawa. Na magagawa namin yon para sa pamilyang binubuo namin. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Lucinda. May mga lugar na pinagbabawalang puntahan o tirhan dahil meron ng nauna sa atin dito na hindi natin nakikita. Kaya nga kung kaya nating umiwas para na rin sa ating kaligtasan ay gawin natin upang hindi na malagay sa peligro ang ating buhay. Lahat tayo ay naghahangad ng matutuluyan kung saan ay payapa tayong makakakilos. Yun yung magsisilbi nating tahanan para sa pamilya natin. Kaya nga mahalaga na piliin nating mabuti ang lugar na ating titirhan para hindi tayo araw-araw na mamuhay sa takot.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.